Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Batas PH. Magandang strategy o legal maneuver ni Martin Romualdez laban kay Boying Rimulya. Martin Romualdez seeks Ombudsman Rimulya's inhibition over flood probe. Leyte 1st District Representative and former Speaker Martin Romualdez has urged the Office of the Ombudsman to recuse from the flood control investigation. His lawyers warning of effective prejudgment ahead of the proof. In a formal motion, the former Speaker's legal team cited public statements by Ombudsman Jesus Crispin Rimulya and other officials on possible plunder charges ahead of the formal complaint, including remarks branding Romualdez a master plunderer. His lawyer said the statements signal a predetermined outcome, making any investigation a mere formality that violates due process. Agree ako dito Nauuna yung salita ng ombudsman bago yung actual na ginagawa. Ano ba? Agree ako dito. Mayroon ng prejudgment kaagad ito, basahin natin itong, anong tawag nito? Letter? Office of the Ombudsman. So, Dear Ombudsman Rimulya. So, official letter ng mga abogado ni Martin Romualdez na hinihiling nila na wag nang makialam ang ombudsman mismo sa pag-iimbestiga sa flood control mess. Mahaba-habang letter ito. 3 pages. Nagpapaliwanag ang mga abogado na bakit nauunang nagsasalita ang ombudsman? Tinawag pa siya na master. Hindi. In fairness naman, yung master plunderer, ang nagsalita noon, yung assistant ombudsman si Nico Clavano. Kaya lang, same man lang yan. Kaya ang tagapagsalita ni Boying Rimulya, si Nico Clavano. Tinawag na. Kailan ba yun? Kasi ang announcement ni Boying Rimulya is sasampahan nila ng plunder si Romualdez at saka si Escudero by May. Yun ang announcement niya Dapat sana hindi. Talagang agree ako dito sa observation ng mga abogado. Dapat maingat ang ombudsman. Huwag siyang salita ng salita sa media. Ina-announce niya yung gagawin niya kasi nga ang perception doon is bias na siya. Malala ko nung kainitan ng investigasyon, yung kaso ni late Percy Lapid na nasasangkot si DG Bantag, ganyan din ang style ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Mahilig sa press conference, nagsasabi na siya kung anong sinasabi, na to a point, tinawag siya ng mga abogado, sina Attorney Balisong at iba pang abogado, tinawag nila si Boying Rimulya na 3-in-1. Ano yung 3-in-1? Siya ang investigador, siya ang prosecutor, siya na rin ang judge. Mahilig talaga sa media. Yung, anong buwan ba yun? October or November last year? Nung nag-media, scope na naman siya, na meron ng warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa galing sa ICC. Nauna na naman siya. So hanggang ngayon, after how many months? October, November na lang tayo magsimula. November, December, January, February, March, April. Magsi 6 months na, wala pa man yung warrant of arrest. Tuloy nagtago si Bato. Bakit?
Ganon. Nawawala yung element of surprise. Pareha silang kapatid. Talaga magkapatid nga. Ito naman si Secretary John B. Crimolia. Ang dami na rin niyang mga ganyang inuunang announcement. Example, ito kay Saldico. Oh, 3 weeks lang. Makakabalik na dito si Saldico. Makakabalik na. Ayun pala, hindi naman na-aresto, hindi naman na-detine. Paano yun may babalik sa Pilipinas? Ano pa? Meron pa yun. Kalimutan ko na yung yung sinasabi niya na brina-bribe daw silang magkapatid ng billion-billion. Hindi naman nila masabi. Mabulgar kung sino yung mga nambra-bribe sa kanila. Mahilig talaga sa press release o press conference itong magkapatid. But anyway, kanya-kanyang style talaga yan. So, request ng abogado na mag-inhibit. Sa tingin nyo, pagbibigyan? No way. Suntok sa buwan ito. Isang ombudsman eh. Bakit siya mag-inhibit? No way. Kaya, ano rin ito? I don't know kung ano ang intention ng kung ang paniniwala ng mga abogado is pagbibigyan sila ng ombudsman. No way. Palagi ko, parang race back lang nila ito. Parang babala na huwag kang salita ng salita. Tumahimik ka lang muna. Huwag mong pinangungunahan ng investigasyon. Ganon ang dating. But anyway, tingnan natin ngayon may whole departure order naman si Martin Romualdez. Ang hihintayin natin yung desisyon ng Sandigan Bayan kung mag-issue ba sila ng warrant of arrest laban kay Martin Romualdez na merong piyansa, may bail ba o wala. Yun ang kaabang-abang. Sana ang magiging desisyon ng Sandigan Bayan is without bail para makulong na siya. But sana rin, by that time, nandito pa si Martin Romualdez. Baka pag na-issuehan na siya ng warrant of arrest without bail, wala na siya sa Pilipinas. Adi, wala lang. Drama-drama lang dito itong ginagawa nila pag hindi nila maaresto at maipakulong si Martin Romualdez. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Katulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yang among natagaan og gero mag-atop na ni siya karon sa iyang gipatindog nga balay. Nakina sa ipatundok do ka atsang karon ako din ang gaid ko ni kasabot. So mo na ni ang iyang gipatindog nga balay. Ano niya pa quality? Ano